yan sa programang Bawal ang Pikon! Thank you! Full house tayo ngayon. Sipag si Porky ngayon. Sabayan po tayo na mapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at mapanood din tayo live sa ating pong streaming sa untvweb.com at sa ating Facebook Live at maging sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ngayong umaga po makakasama natin isa sa mga kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay isang dating sundalo at kasama sa nangyaring Oakwood Mutiny noong 2003 sa Manila Peninsula Siege noong 2007. Nahalal siya bilang kinatawan na magdalo party list sa Kongreso noong taong 2013. At ngayon po ay kabilang sa mga naghahangad na makakuha ng pwesto sa Senado. Ano-ano kaya ang mga advokasiyang nais niyang maisulong? Bago natin po yan pasagutin, narito muna inyo pong panoorin. Si Congressman Gary Alejano, kilala sa pagiging isang sundalong magdalo. Kabilang sa mga nag-aklas upang mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Una ay sa pamamagitan ng Oakwood Mutiny noong taong 2003 at Manila Peninsula Siege noong 2007 na pareho namang nabigo. Kabilang sa mga nanguna sa naturang pag-aaklas, sina retired Brigadier General Danilo Lim, dating Marine Captain Nicanor Faeldon at Senator Antonio Trillanes IV. Ang dalawa sa kanila ay kaalyado ngayon ng administrasyon at kasalukuyang may pwesto sa gobyerno. Si Lim ay itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman ng MMDA, habang si Faeldon ay huling itinalaga ng punong ehekutibo bilang pinuno ng Bureau of Corrections. Samantala, nananatili namang oposisyon si Senator Antonio Trillanes na isa sa mga pangunahing kritiko ng Duterte administration. Isang bagay na pinagkakasunduan nila ni Congressman Alejano na isa rin sa mga bumabatikos sa pamahalaan. At dahil hindi na tumakbo sa kahit na anong pwesto si Trillanes ngayong darating na eleksyon, si Alejano na ba ang magtutuloy ng kanyang laban kapag siya ay pinalad na makakuha ng pwesto sa Senado? Hanggang saan niya kaya ito makakayang tindigan? Para nga ba sa kapakanan ng bayan ang kanyang ipinaglalaban? Ngayong umaga, sama-sama nating alamin ang kanyang magiging mga kasagutan. Para po ibahagi ang ilan sa kanyang mga plataforma ngayong darating na halalan, let's welcome to the program senatorial aspirant for 2019 elections, Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Welcome. Good morning po. Salamat po sa pagpapaunlak. And alam ko marami kayong iniikutan ngayon, ano? Pero from Congress, gusto niyo nang pumunta ng Senado. At hindi naman lahat siguro ay nakakaalam ng iba sa mga background ninyo. Kung kayo po briefly ang tatanungin, paano nyo ipapakilala ang sarili ninyo sa mga botante natin? At ano yung mga gusto ninyong tandaan nila sa isang Gary Alejano na dadali nila sa Senado? Ako po ay dating sundalo. At nanatili yung puso kong sundalo sa pagsilbi sa bayan. Kaya nga lagi ho kaming tumatayo sa issue ng soberenya at integridad ng ating teritoryo at ang pagtayo sa mga kapatid natin, mga kababayan nating inaapi at inaabuso at laban sa korupsyon ng gobyerno. So yun, doon ho kami tumatayo. No? At doon din kami nanggaling. The reason why we protested against the government dahil nga sa issue ng korupsyon sa gobyerno na siya din namang pwedeng magresulta sa ikamamatay ng aming mga kasamahan dahil nung kami na sa field, katulad ng mga balat baril na kamakailan lang ay narinig natin merong napuslit na naman. No? Yun ang papatay sa aming mga kasamahan. Kaya doon ho kami lumabas in all others. Pero kayo ba, nakikita ba niyo makakatulong sa pagtakbo niyo bilang senador yung patuloy ninyong pag-criticize sa gobyerno? Nakikita ng iba na parang, yun nga, kinikriticize natin ang gobyerno. Ibig sabihin ho nun, successful na ginagawa natin ang mandato natin sa check and balance system ng ating demokrasya. Dapat maintindihan ng ating mga kapatid na
ang isang administrasyon ay hindi magsasabing kulang siya, palpak siya, o abusado siya. So, ang oposisyon ang magsasabi noon at maghahayag sa taong bayan dahil ang purpose nito ay mabigyan ng check and balance. Sa gayon, ang taong bayan mabigyan ng tamang informasyon. At we're hoping that the government would be able to adjust their policies para sa ikabubuti din ng taong bayan. Dahil hindi ho kami opposed sa kaunlaran ng ating bansa. At wala rin ho akong personal na galit sa kanino mang presidente, kay President Gloria noon at kay President Duterte ngayon. It just so happen na may mandato po kami na tayuan ang interes ng taong bayan. So, kailangan namin gawin yon. Hindi ho kami dito para mag-criticize lang. It just so happen na pagtatanungin ho sa issue ng mga bagay-bagay, sa amin kinukuha yung opposing views nyo. Pero anong pinakamalaking bagay na tinututulan ninyo ngayon sa administrasyon na nakikita ninyong mareresolva kung sakaling kayo po ay mapupunta ng Senado? Sa totoo lang, hindi naman yan overnight magbago at depende yan sa direksyon ng administrasyon. Ang tinututulan ho natin ay una, yung hindi pag-aksyon sa paghihimasok at pang-aagaw ng teritoryo ng ating bansa sa West Philippine Sea. Alam ho natin, hindi naman giyera ang solusyon dyan, pero depende sa ating reaksyon kung paano gagawin. Ang lumalabas kasi ngayon ay tahimik tayo, walang ginagawa, at walang sinasabi sa publiko kasi ang taong bayan ang naghihintay ho sa aksyon ng ating administrasyon. Pangalawa, ang tilang paglugmok ng ating demokratikong institusyon at democratic processes sa pamamaraan ng kasulukuyang administrasyon na sinushortcut ang proseso, lalo na sa ilalim ng war on drugs. Ako po ay dating militar, gusto ko rin ng merong political will. But remember, nandito ho tayo sa gobyerno, sa pwesto, para pagsilbihan ang lahat ng taong bayan. Ngayon po, kung hindi natin sundan ang rules of the game o ang ating konstitusyon, ang ating batas, lalong hihina ang ating mga institusyon, hihina ang proseso at hindi lamang yung mga suspect ang magbibiktima, kundi ang mabibiktima ang ating demokrasya, mabibiktima ang buong sambayanan. You were saying walang ginagawa at tahimik ang administrasyon pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Hindi sapat. Pero meron silang joint exploration na ginagawa with China. How do you take that? Hindi ba yun ay pag-aksyon na masasabing leading towards something na beneficial to our country? Ang sa akin, sa tingin ko, ay pagsasangguni o pag-aayon sa kagustuhan ng China yon. The very reason why we are being pressured by China militarily, para tayo ay sasang-ayon sa kagustuhan nila. Katulad nitong joint exploration, the fact that we will acknowledge their stake sa ating sariling karagatan, panalo na yung China dito kahit hindi matuloy yan. Dahil in-acknowledge na natin ang kanilang karapatan sa ating sariling katubigan. No? For me, lalo na sa joint exploration na yan, natanong natin sa Department of Energy nung nagkaroon ng hearing sa House, meron ba bang ibang pagkukunan ng oil maliban sa West Philippine Sea? Meron. Bakit hindi yun ang uunahin natin? Dahil kung uunahin natin yun, isang merong compromise at merong conflict, matatali tayo doon. So, let us not compromise there. Let us explore sa ibang mga sources pa para hindi tayo malagay sa alanganin. Kasi ang West Philippine Sea ay bahagi ng malaking strategic objective ng China na kontrolin una itong kanyang mga karatig lugar and eventually ang buong mundo. So, nag-i-expand siya ngayon. Ang tanong na lang dito, ano ang ating reaksyon? Sa akin, makikipagkaibigan tayo sa China, but not at the expense ng ating karapatan sa West Philippine Sea. At dahil bumibigay tayo dyan, pati na rin ng iba pang mga aspeto ng buhay ng ating bansa ay apektado, lalong-lalo na itong seguridad natin. Why are you saying po na yung ating pagpasok sa joint exploration ay parang pagsuko ng ating soberenya? Hindi ba pwedeng makipag-partner ang isang may-ari sa isang entity para tulungan siya dahil hindi niya naman kayang i-explore ito, pero mapanatili niya pa rin ang pagmamay-ari? Hindi naman yung pagmamay-ari ang sinusuko, kundi yung kakayahan nila ay maibahagi sa atin para i-explore kung ano yung hindi natin kayang gawin na mai-explore. Kung yun po ang ating basihan, pwede naman tayo magkaroon ng joint exploration with other countries.
Yung mga neutral countries na wala pong pang-aagaw ng ating teritoryo. Bakit China? Conflict kaagad po yun. Kasi pagka hindi China, i-agitate mo yung China. But the point is, kung merong conflict yan, ilagay mo sa isang tabihan. Bakit mo i-compromise yung sarili mo? Ito lang pong tingnan natin. Unang-una, sabi ko kanina, we compromise ourselves there dahil ina-acknowledge natin ang kanilang karapatan na atin joint pagmamayari yan. And we should remember na wala pong talagang tunay na private companies sa China. Lahat ng mga kumpanya sa bansang China ay sa ilalim ng direksyon ng Communist Party of China. So, ibig sabihin, pag sinasabi, oy, private company yan, okay lang yan. Ito nga, state-owned ito eh. Chinese National Offshore Oil Company ng China. So, this is state-owned. At merong implikasyon sa relation ng ating bansa. Ngayon, ang akin dito, pagkatiwalaan ba natin ang China? Sa history, tingnan ho natin. Ang sabi nila doon sa Mischief Reef, na sa harap lang naman ng Palawan, sa loob ng Exclusive Economic Zone, nagtayo po sila ng kubo-kubo. Huwag kayong mag-alala, Pilipinas, dahil silungan lang ng mangingisda namin ito. Pinapaalis, pinaprotesta sa panahon pa ni President Fidel Ramos, huwag nyo kaming, kumbaga, paalisin dahil mangingisda lang. Isa ng malaking base militar ngayon yan, no? na nireclaim nila. So, kaya nga, ako naniniwala, at some point in time, talagang magkakaso ang bansa before an international body like the International Tribunal on the Law of the Sea, dahil matagal na tayo nakikiusap sa kanila diplomatically at hindi ho nila sinusunod. At tinutulak dahil maliit tayong bansa. So sa akin, nagtitingnan ng kasaysayan, wala ho silang kasaysayan na hindi tayo nalinlang. No? Katulad sa Scarborough Shoal, na which is only 124 nautical miles from Masinloc, Zambales. Ngayon, ang sa akin, magkipagkaibigan tayo, pero kailangan hindi natin ibigay yung ating interest at karapatan. Parang sa ibang punto na lang muna tayo. Wag na muna yan. Kasi meron kaming claim dito, ibang point na tayo maging magkaibigan muna. Yes, tama po yan. Kasi there's no such thing as free lunch. There's no such thing as no strings attached. So, ito kasing ginawa ng China, dalawang option na binigay sa atin. Magbanggaan ba tayo, tumayo ka sa karapatan mo, o dito ka na magkaibigan tayo at bibigyan pa kita ng investment, pauutangin kita. Sa isang simpleng pag-iisip, saan ka pipili? Dito na ako sa madali. Pero remember, ito po yung price ng pagtayo ng ating soberenya, ng karapatan natin. So, dahil sabihin natin, practical tayo, dito tayo sa magaan. Wala tayong friction. Pero pumapasok tayo sa bitag. Dahil mahirap na tayong bumalik dito sa pagtayo nating karapatan. Dahil pag tinali tayo dito, katulad ng pagpapautang sa atin at malubog tayo sa utang, paano ka patatayo? No? So, magiging alipin ka na nung pinagkakautangan mo. Yun ang disenyo niya. No? So, example, nagkaroon ako ng utang sa'yo. Paano pa kita babatikusin? Kung sasabihin, papansinin, utang na utang ako sa iyo. So yun po yung patibong na nilalatag ng China sa atin. So if we take the other option, ibig sabihin nun, makikipag-away tayo sa kanila. Hindi ang sagot ay giyera. Kasi yun ang... Pero those are the two options. Parang ito lang yung nilatag ko sa yung option. Makipagkaibigan sa akin o mag-away tayo. Pero option nila yon. At yan ang propaganda na gusto nilang ilatag. And that's what they will reiterate because that's the option that they are giving you. Parang wala kang pagpipilian, dalawa lang yan. Papatayin kita o papatayin kita. Parang ganun. Parang, so mamili ka. Ano gusto mo? Bitay o ano? Parang... Pero bilang isang sovereign country, nagpapaalipin ka. No? Ang sa akin lang, so ano gusto natin? Hindi tayo palipin, papapatay tayo? Hindi dalawang option lang yan eh. Hindi, pero yun di po ba yun ang nilatag nyo? Ito yung isang option, makikipag-away ka sa akin o makikipagkaibigan iyon sa nga akin. yung pong nilalatag na propaganda ng China sa atin. No? Tayo, ano bang reaksyon natin? Hindi lang giyera at hindi pagsusuko. Sa pagitan nito ay marami. Una, pwede tayo makipagkaibigan. Dahil pwede natin silang sisingilin na gusto nilang mapayapang bigyan ng solusyon, and yet tuloy-tuloy silang mga haras, mali kagad sila. Dahil sila, ayaw nilang masira ang kanilang reputasyon sa international community because they are a rising power and they want to influence everybody to come with them.
The moment na lalabas sa international community na ito palang China is rising irresponsibly, na bully siya at hindi sumusunod sa international law, sino pang gustong sumanib sa kanya? But it is obvious that they are actually not following yung international law for the reason na may desisyon ng tribunal. But are they respecting it? Kaya nga, depende. Sa kanila ho yan. Oo. Sa atin naman, we can rally the world against China. Ibig sabihin, we can use the ruling as our leverage. But it doesn't mean that we will close doors with China. Kakausapin ho natin sila, bit-bit natin ang ruling na, sandali muna, wag mo kaming diinan. Dahil ito ang pwede nating gamitin bilang maliit na bansa. Kasi pag nasira ang reputasyon ng China, which is very important sa kanila, ay aatraso sila. Example lang po, sino ang nananakot sa ating gigirahin o tayo? Hindi China. By their actions only. Ang ating mga liderato sa pangunguna ng presidente na gigirahin o tayo. Ngayon, kung giyera lamang ang pag-uusapan sa pagtayo ng karapatan, let us look at Indonesia and Vietnam. Sa Indonesia, bahagi ng kanilang teritoryo ay Natuna Group of Islands doon sa bahagi ng South China Sea. Ang ginawa ng Indonesia, ay talagang sinusunog, pinapasabog yung mga Chinese fishing vessel doon. Nagkagyera ba? Hindi po. Pumunta pa mismo ang presidente ng Indonesia doon sa Natuna Islands, sumakay sa kanilang barkong pagdigma para ipakita na tatayo kami. Hindi nagkagyera doon. Sa Vietnam, sinunog ng mga Vietnamese sa mga kumpanya ng mga Chinese, binangga yung mga barko nila, nakipag-away doon sa pagdala ng oil rig. Nagkagyera ba? Hindi. Ang tanong ho dito, anong ginawa natin? Hindi tayo gagawa nun. Ang importante dito, tatayo tayo, sabihin natin, you respect us even if we are small. Kasi alam ho natin, pag pumayag ho tayo, they will make one step at hindi ka reklamo, they will make another step. So yun yung tinitingnan tayo kung duwag ba tayo o hindi. So dahil nagpapakita ho tayong wala tayong kakayanan, dito na lang kami susunod sa inyo. Ngayon, ang sa akin, ayaw ho nating marinig ang ating mga leaders na tayo walang kakayanan o duwag tayo o hindi natin kaya, imamasaker tayo. Bilang dating sundalo, insulto po yan. No? Dahil ang isang leader ay laging nag-i-inspire sa buong bansa, laging tumatayo para sa bansa. Ngayon, ano pong pwedeng solusyon? Una, makipag-usap, tama yon, tuloy tayo sa trading natin sa kanila. Pangalawa, tuloy din dapat ang mga activities natin, even hindi po military. Non-military activities that will provide more presence sa West Philippine Sea and will show to the world that we're determined to assert our rights. Katulad po Claim ng ownership. Yes. Pakitang atin yan. Yes, katulad po ng ating mga isla, gawin nating tourism destination. Ang gaganda ng ating mga lugar doon, no? Paano ka naman pupunta doon sa tourist kung gigitna ka sa bakbakan, kung mapatay ka pa doon? Yun ang example. Kung sinasabi ng China, I will respect you, hindi ko kayo iharas, that is contrary sa kanilang pronouncement, masisira sila. Pangalawa, we can send our people in the academy for marine scientific researches. Kasi maraming pwedeng pag-aralan dyan. Yung NAMRIA natin, pwedeng pupunta doon para pag-aralan. Ngayon, kung iharaso sila, that is again contrary to their public pronouncement. But in the process, dumadami yung presensya natin doon. No? And then, ang ating mga mangingisda. Ang ating mangingisda kasi hindi yan organized na sinusuportahan natin. Hindi katulad sa China na yung kanilang mga mangingisda, organisado po yan. Tinatawag natin yan Chinese Maritime Militia, parang equivalent ng ating KAFGU. Trained sila, supported sila, may communication equipment sila, ang kanilang mga resources supported. Tayo, kanya-kanya mga mangingisda natin, hindi nga nila alam kung saan sila magsumbong pag sila ay hinaras. So ang gagawin natin dito, suportahan natin yung mga mangingisda natin in such a way na kampante din yung mga mangingisda na nandyan yung ating gobyerno kahit ma-document lamang yung pagharas. Kasi alam nyo, nakausap ko rin yung mga mangingisda. They tried to document yung pangaras, kinuha yung cellphone, binura yung ang recordings, hindi sila papaalisin kung hindi nila buburahin yon. So, anong gagawin ng isang ordinaryong mangingisda? Kung pupunta at magsusumbong, papagalitan pa ako ng aking sariling gobyerno dahil ginugulo ko daw ang relasyon. Ngayon, pagbalik ko sa karagatan, dahil hindi ako suportado ng ating gobyerno, gagantihan ako ngayon ng China. Saan ako pupunta? Bilang mangingisda. Yun ang sinasabi natin, we organize all our fishermen so that
all stakeholders, kasama na pong local government units, yung maritime ng PNP, Coast Guard, Navy, kahit kaming mga lawmakers, would be aligned to that West Philippine Sea Strategy. Kasi nung nagkaroon kami ng hearing, pati yung mismo mga kongresista, ay hindi alam anong gagawin dahil hindi natin alam anong direksyon ng ating bansa. Pero paano po magagawa yun sa lagay halimbawa ninyo? Kasi kayo ngayon, mambabatas na Oo. kayo. Kung mag-Senate kayo, magiging mambabatas pa din kayo, no? Tama po. Lawmaker pa din. How are you going to do that na magkaroon po ng direksyon dun sa lugar na yon? Kasi iba yung nasa executive Oo, kayo. tama Bakit, po. bakit po hindi executive ang tinakbuhan ninyo? Or kung sa Senate, how are you going to do that in the Senate? Ang pwede nating gagawin po dito, dahil ang ini-implement ng Executive Department ay mga pulisiya din na binalangkas ng Congress, no? Ang pwede nating ipinakala diyan ay magkaroon po tayo ng distinct department that will cover our maritime domain. Because we are a maritime nation, we are an archipelagic nation, pero hindi harmonize sa ating policy sa ating katubigan. So we should have a Department of Maritime and Oceanic Affairs para yung mga pulisiya natin That's through legislation. through legislation. Have you started that po in Congress already? Na-file ko na po sa 16th and 17th Congress. Na walang nangyari. Walang nangyari. Kasi alam nyo bakit? Lahat ng pwedeng gagawin sa ating katubigan ay hindi inaaksyonan dahil baka magalit daw ang China. So ibig sabihin, sunod-sunuran tayo sa China dahil ayaw nating makita na pag tumayo tayo sa sarili nating karapatan ay assault sa kanila. Example lang, yung Philippine Marine Corps ay napanukalang ihiwalay sa Philippine Navy at magiging distinct na branch of service ng ating armed forces. May isang komento coming from Executive Department, baka titingnan ito ng China na aggression sa kanila because the Philippine Marine Corps is an expedition force. No, is a national mobile force na kaya magkaroon ng striking capability. So parang hesitant tayo doon. Hindi sa atin, interest natin ang titingnan ho natin. Of course, we consider the national security situation there, but it should not stop us from pursuing. No? Isa po Kuya Daniel. So magkaroon po tayo ng department specific for Department of Maritime and Oceanic Affairs. Magkaroon po tayo, may final po akong panukala na we should identify our maritime domain because we cannot defend and protect something that we don't know. Pangalawa, magkaroon po tayo ng archipelagic sea lanes. Kasi tagus-tagusan ng barko dito sa Pilipinas, walang maliwanag na highway kung saan sila dadaan. Kung tayo isang sovereign country, we should demand kung saan lang ang barko dadaan dahil may kaakibat sa seguridad, may kaakibat sa kalinisan ng ating karagatan dahil they can dump wastewater and trashes sa ating karagatan. Pero hindi nyo na po nagawa yan sa Congress. How do you think magagawa ninyo yan sa Senado? Hindi kaya makulong lang din kayo? Ganito po yan, ano? Ako po ay may taya. Lahat po tayo ay may taya. At may mandato ako. Kung matakot lang naman akong makulong, huwag na tayong magkunwaring isusulong ang karapatan ng taong bayan. Hindi naman kayo takot talaga makulong dahil ilang beses na ba kayo nakakulong? Isang beses lang, 7 Isang taon. beses. Isang beses lang pero 7 taon. 7 taon. Pero ang sa atin po, Kuya Daniel, Oo. it runs against my interest. I'm a private person. I'm an Pero accidental politician. paano nyo pong magagawa yun sa Senate? Kasi parang hindi kayo ba kaya magiging fish out of the water doon pagdating doon? Dahil kung halimbawa, nalagay nga kayo dyan sa Senado, hindi ba kayo kaya kawawa lang din kagaya ng hindi rin naman nangyayari yung gusto nyo sa Congress? Actually, silingid sa kalaman ng karamihan, may mga bagay din nangyayari na hindi rin nare-report. No? Okay. Example, yung pagsusulong ng National ID System na permahan na po ng Pangulo. Primary author din po tayo dyan. Okay. So, ito, So ano-ano po ba yung mga sa awa ng Diyos na ilusot naman ninyo? ito pong ito nga National ID System, Okay, one. itong free irrigation, tertiary education. So kayo po yung principal author po Yes, yan. Okay. principal author din po yan. Ngayon, katulad ni pagsulong ng pagbabalik ng mandatory ROTC, no? Primary author po tayo dyan, direksyon, priority din po ng administrasyon, kaya sinasabi ho natin na dapat bigyan pansin na. Pangalawa, So yung hindi naman lahat pala ng bagay ay tinututulan ninyo sa isinusulong ng administrasyon. Hindi po. Dahil kasi parang ang naha-highlight palagi, parang ito, tutol na lang ng tutol, parang kontra na lang ng kontra. kasi nangyari po ganito. Oo.
kung meron mang pupurihin sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, kukunin yan doon sa kanyang kaalyado. Pag meron namang pagbabatikos, pagpupuna sa kasalukuyang administrasyon, Sa inyo kukunin kasi kayo opposition. walang magsasalitang kaalyado nila yon. Correct. Sa amin po yun kukunin. Kaya lumalabas na puro batikos lamang kami. Hindi po kami nandito para kontrahin just for the sake of kontrahin at pigilan ang kaunlaran ng ating bansa. Ibig sabihin, you have agreed with the different issues na nakikita ninyo na makakatulong sa mamamayan. Yes. And you have actually pushed for that and naipasa naman sa batas yung Example po, yung modernisasyon ng ating armed forces. Hindi naman natin pinipigilan yun. In fact, kay pinupuso natin yan. Yung pag-increase ng salaries, author din po tayo in the last Congress and ngayon sa present Congress, hindi natin tinututulan yan. No? Well, honestly, tapatin nyo nga ako, wala ba kayong ngayong, at prior to this, wala ba kayong talagang pinagplanuhan ulit na kudeta laban sa Pangulong Duterte? Before you answer that, we'll pause for our break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Thank you. Kasama po natin, Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kasi tinitignan ko yung ano niyo dito. As former captain in the Philippine Marine Corps, he held various positions of increasing responsibility in combat and intelligence operations, training field, supervision. Nakakatakot kayo pala. His special military skill set include expertise in martial arts, sniping, scuba diving. Ba, talaga nag-scuba pala kayo, ha? Tulong, pwede ho kayong imbita. Marami kami iskubahin dyan. No? Close quarter battle and paratrooping among others. Member kayo ng Elite Marine Force. Marino pala kayo, no? Tapos, na-involve kayo sa mga combat and rescue operations laban sa Abu Sayyaf. At, di ba, muntik na kayo namatay? Tama po. Nakakita ko nung minsan. Tinamaan ho ako nung sa all-out war in the year 2000 sa Central Mindanao sa panahon ni President Erap. Oo, ito yung laban ninyo dun sa Camp Abu Bakar. Camp Abu Bakar. Oo. Tinamaan ho ako doon at swerte namang nabuhay. Eto, maganda. Nakulong kayo. Dahil sa mga protesta ninyo, at ilang taon ba kayo nakulong talaga? 7 ba o 4? 7 taon. 7 talaga. 7 Ito yung taon. sa Oakwood. Simula nung Oakwood, Oo. of course, nasa loob kami ng kulungan when we walked out from the court at nangyari yung Manila Pen incident ng 2007. At nakalabas po ako ng 2010 dahil sa piyansa. No? And then after some time ay sa amnestia. Oo. Pero ito ay dahil sa pagkukudeta. Dahil sa protesta. Protest, yun nga. Kodita nga yung protest. Diba? Ang kodita po ay Pagte-take over. technical ho yan. Dahil pag sasabihin natin ano ang kodita, gamitin ang puwersa para i-take over ang government installation para pahinain ng gobyerno. Hindi ba yun ang balak niyong gawin nun? Hotel po yun, hindi naman government installation po yan. Ano? Hindi naman humapwersado, hindi nga kami nagpaputok ni minsan. Doon lang kayo mag-umpisa, pero papunta Namasya na lang ho kami ng Makati at nagprotesta. Nagsawa na kami sa bundok. Sa Ayaw Mindanao, niya, dito na. Pero wala ba kayo talagang mga naging usapan ng ganyan ding plano dito sa kasalukuyang administrasyon? Wala po. To be honest with our audience and with the people. Wala po. In fact, Pero napagbintangan kayo. natural. Laging May bintang. may Kasi Red October, alam ho natin na kasama daw kami sa ISIS. Oo. So lahat ng pagbibintang ay ginagawa sa saan ba kayo kasama kung hindi kayo sa ISIS? kasama ho kami sa taong bayan sa mga Pilipino. Mm. Ang Pero yung Magdalo, buo pa rin.
Ang Magdalo kasi ay binubuo ng mga opisyalis at mga enlisted personnel. Oo. At bumalik na yung karamihan sa serbisyo. Yung iba naman ay nagtatrabaho. No? So yung core na lang na naiwan ay portion. Ano? Dahil yung ibang mga umaalis na rin, ay hindi na rin bahagi ng Magdalo. So sila pa Eldon, hindi na. Hindi na bahagi ng Magdalo po yan. No? Danny Lim. Hindi po yan bahagi. Pero naging bahagi sila before. Naging bahagi sila before, Oo. but for some reason na hindi po kami magkasundo sa paniniwala, nagkahiwalay ho kami ng landas. Okay lang po yan, respetado po natin yan. Ngayon, hindi ho sila i-appoint ni President Duterte kung kasama pa rin ang Magdalo yan. Correct. Dahil kayo ang natag na opposition. Ang gusto ko lang i-emphasize kahit Please, sa go ating mga armed forces, sa membro ng armed forces at yung mga kadete na bumisita sa akin, sinasabi ho natin na ang rason naman na kami ay nag-aklas bilang batang sundalo ay hindi ho kami napapakinggan sa nakikita nating problema. Parang kami po hindi makahinga, no? Sa nakikita nating mga problema. Ngayon, nandito ho kami at bukas naman ang liderato ng armed forces sa mga hinaing. So, Ito dahil dun sa armed forces mismo. Doon kayo hindi napapakinggan. Yes. No? Hindi actually sa gobyerno. Kasama din po ang gobyerno dahil Ngayon napapakinggan ba kayo ng gobyerno? may hati po. Merong hindi napapakinggan, may napapakinggan. Saan mas marami? Ganito po yan, hindi lingid na binibigyan ng extraordinary attention ng Pangulo ang armed forces. Tama po yan. But the point is, duda rin po ako. Dahil kailangan niya ang armed forces upang brasuhin ng taong bayan. Alam ko naman ang armed forces ay professional ho yan. So sa palagay nyo ngayon, hindi kayo napapakinggang ganap? Hindi. Kasi ang una po, sa procurement pa lamang. Diba, nilabas natin sa frigate. Ayaw ho natin, di ba yun ang dahilan din kung bakit nagkaroon ng corruption sa ating armed forces? Dahil ang mga malalaking proyekto sa ating armed forces sa pagbibili ng kagamitan ay nahahaluan ng korupsyon. Kaya nga itong frigate ng ating Navy, maraming masamang loob dyan. Of course, the armed force, member of the armed forces cannot speak in public. That's the reason why we're speaking up. Dahil pag hindi tayo magsalita, itong mga hindi makapagsalita, baka darating ang time, sasabog sila. Yun ang ayaw natin. No? At kudeta na naman. Pwedeng mangyari ho yan. May dynamics po So yan. you're saying po ba ngayon na sa hanay ng armed forces, marami pa rin po ng mga masamang loob? Hindi nawawala po yan. Sa lahat ng administrasyon ay hindi nawawala. Depende na lang yung level. Gano'ng kataas. Example po, wag naman sana na ang pag-promote ng ating mga opisyalis ay hindi basihan na siya ay taga Davao o na-assign sa Davao. Dahil maraming mga deserving na hindi taga Davao. So may mga lumalapit ho ba sa inyo mga ganyan? Narinig ho natin yan. Hindi na ho mapopromote ako dahil hindi naman ako taga Davao. So, hindi maganda po yan. No? So, pangalawa, itong malalaking item sa ating armed forces, huwag na ho nilang pakialaman. Dahil long-term ang effect po sa ating armed forces. Can you help them pag nasa Senate na po kayo, pagka sa ganyan pong problema? Yes, definitely. Kasi tayo, ako, doon ang puso ko, doon ako nanggaling. At hindi ko iiwanan yung sektor na yan. No? Pati na rin yung ating mga retirado. No? But of course, they should understand na sa buong struktura nating gobyerno, marami pa pong nangangailangan. What will be your priority po pagka nasa Senate na kayo? Ang priority natin, unang-unang agenda natin is security sector reform. No? Kasama na dito yung pag-reorganize ng ating armed forces at sa PNP, yung magkaroon ng self-reliance defense policy, na para hindi tayo asa ng asa sa ibang bansa. Kahit sa bala pa lamang ay kulang ho tayong pagpapagawa. Pagbili ng armas, didiktahan ho tayo. Kahit sino man yan, US man yan o ibang bansa, kaya natin gawin ho dito yan. Ano? So, nagpanukala na ako niyan, in fact, right now, na parang GOCC attached to the Department of National Defense in charge of research. Kasi magagaling naman yung mga Pilipino. At pangalawa, yung procurement, acquisition. Kasi pag wala ho tayong technical skills sa pag-procure, kasi technical po yan, yung radyo, yung wave niyan, yung frequency niyan, yung barko, technical po yan. Madidiktahan ng supplier o contractor ang armed forces na walang alam. So we need to develop people who are knowledgeable of these issues na yun na yung career pattern ho nila. Example po yan. Ano? And then of course, itong sinabi nga natin kanina na we should
harmonize the policies affecting our maritime domain because our waters are 6 to 7 times bigger than our land. Ang resources po dyan ay napakalawak. I filed a bill to set up the Benham Rice Development Commission dahil kung hindi ho natin bibigyan pansin yan, napakalaking resources yan. And if we cannot assert our rights sa West Philippine Sea, there is no assurance that we would be able to assert our rights sa Benham Rice and even in our country. Okay, meron po tayong remote points gustong makipag-usap sa inyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa ibayong dagat. Si Angel Linaw sa si Erlinda Caparas sa ano to? Angel Linaw, Manila. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo, Nay Erlinda. Nandito po si Congressman Gary Alejano. Ano po ang may paglilingkod? Tuloy po kayo. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Representative Gary Alejano. Good morning Isa po. po akong problema dito sa Metro Manila. Ay matinding traffic. Kung mananalo po kayong senador, ano po ang plano niyo para sa solusyong ito? Akala ko kayo problema sa Maynila. Isa daw problema. Kasi sabi niya, isa po akong problema. Hindi, isang problema nila, traffic. Anong meron ba kayo doon? Ganito po, wag ho tayong magkukunwari para lamang kunin ang atensyon at suporta ng taong bayan that we can solve traffic in Metro Manila overnight. Na maikli o short term lamang ang solusyon. Long term po ang solusyon ho dito. Ang nagpanukala na ho kami, una ay ilipat po ang seat of government outside of Metro Manila. Because government transactions alone dito sa Maynila, yung sasakyan ng gobyerno, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga karating mga probinsya pumupunta sa NCR para magtransaksyon sa gobyerno. Saan po lalagay? Sa Marawi? Nagpanukalaw tayong mag-come up ng isang komisyon na pag-aralan kung saan magandang ilipat na lugar. No? Una, hindi yan sa fault line, hindi binabaha, may accessible sa pier, sa airport. At para kang canvas na makapag-develop ka talaga ng design katulad ng ginawa ng ibang bansa. Kasi aside from removing government operations from NCR, magiging proud din tayo sa ating seat of government dahil every time may bumibisita sa ating bansa, tinatakpan natin yung mga squatter area para hindi tayo mahiya. Hindi dapat maging proud tayo na matanggap natin bisita natin sa isang maayos na lugar. Baka pagka nagawa na yung mga airport sa bandang Bulacan, tapos naayos yun sa May Clark, baka... We should remember that the population is growing. If we will not provide economic opportunities and economic hubs outside of NCR, people are attracted to job opportunities. Maghahanap ng trabaho dito pa rin sa NCR. Magta-traffic. Yes. Kahit magkaroon na tayo ng railway, subway, baka pagdating ng panahon na yon, ganun din kalaki ang nilaki ng populasyon. So isa yun. The seat of power ay ilipat. Pangalawa po, yung ating port at airport, tama po yan, na yun ang daanan ng tao. Hindi po dapat nakakonsentrate sa Metro Manila. Example, yung mga kargamento na hindi naman para sa Maynila, hindi mo na kailangan ilapag dito, ikarga ngayon sa mga truck at dadaan sa ating mga lansangan. Ilipat mo na yan. Example, sa Pangasinan para sa Northern Luzon, sa Southern Luzon dito sa Batangas, yung sa Visayas doon din. Hindi mo na kailangan ilapag dito dahil dyan pa lang sa Maynila, nagpipila na yung mga truck, nagta-traffic. Ang airport, ganun din dapat ilabas mo natin yan. How would you legislate that? Well, bahagi kasi ng trabaho ng Senado ay oversight function, no? Sa mga pulisiyang diretso kasi we provide approval of budget, no? So kasama po 'yung sa trabaho ng kongresista. So ngayon po parang that can be done already with the existing laws. Ang sinasabi nyo kailangan lang is ibantayan 'yung implementation. Tama po. Ngayon, of course we need a mass transportation system pa rin, no? Kailangan pa rin ho natin na maging episyente ang ating mass transport system. But again, we should diversify the investment, no? Hindi pwedeng concentrated lang sa Metro Manila. Yun din ang reklamo ng ibang mga probinsya na hindi ito lang sa Metro Manila. So we should develop economic hubs sa labas at para maengganyo sila.
At alalahanin ho natin, we are still an agricultural country. Pag hindi ho natin bigyan ng attention din ng ating agrikultura, wala nang gustong magsaka, naghahanap ng trabaho sa Maynila o sa urban areas. So ito ay bahagi sa creating economic opportunities. We make agriculture a lucrative endeavor in such a way that people are also employed in that area and they would not seek other employment sa Metro Manila. No? And of course, kailangan talaga hindi lamang sa Metro Manila na magkaroon ng long-term master development plan ang kada local government unit. Ay napanukala na rin natin yan. Kasi ngayon, alam nyo, copy-paste yung mga plano ng local government units. Meron mga plano ang iba hindi tugma-tugma. Kasi pag titingnan mo yung buong bansa, parang ano yun, puzzle. Na lahat ay magkadugtong dapat, hindi taliwas. So, ang nangyayari sa ating politika kasi short term. Pag ako nakaupo, kalaban ko yung pinalitan ko yung kanyang programa, ibahin ko. So dapat magkaroon po ng master development plan na hindi kayang baguhin na kung sino man. It should be legislated at approved sa taas and reviewed every so often para may long-term sustainability ang ating plano sa lokal. Okay po, sa Coloong, Valenzuela City, si Cesar Sandro. Magandang umaga po sa inyo dyan. Tuloy kayo at nandito po si Congressman Gary Alejano. Ano pong may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Sir Gary Alejano. Good morning. Ang katanungan ko po bilang dating sundalo, ano po ang pananaw ninyo sa sinasabing EJK o extrajudicial killing ngayon? At sa political killings, meron na po ba kayo susulong na batas para dito kapag nanalo po kayo? Ganito po yan, ano? Hindi na kailangan ng bagong batas dito dahil meron na tayong nakalatag na mga batas. Kaya nga extrajudicial, it is outside law, outside of the judicial process. Kahit na gumawa ka ng batas, ay outside pa rin yun. Sa outside nila gagawin. So, extra na sa labas. Kaya sa atin, ako ho, tayong lahat, dapat suportahan ang pag-alis ng illegal na droga sa ating bansa. Suportahan ho natin yan, talagang masama yan. Ang pamamaraan lamang ay hindi dapat mas masahol pa sa problema. Dahil sa gusto mong tanggalin yung illegal na droga, nakalimutan mong sinisira mo pala yung proseso. Sinisira mo rin ang mga institusyon. No? Sa pag-aaral ng ibang bansa na dumaan na rin sa tinatawag na war on drugs, isa sa pinaka-importanting factor kung bakit nanatili yan ay ang kahirapan. So pag in-address mo yung kahirapan, malaking portion ng illegal drugs ay mawawala dahil meron na silang hanap buhay. Dahil alam nyo, bilang dating sundalo na pag-usapan na rin namin, nagkaroon ng kapit patalim na konsepto. Kung mamamatay din naman ako sa gutom, kakapit na lang ako dito, kaya na mamatay yung iba. So tanggalin ho natin sila dito sa issue ng sa kahirapan. Kaya holistic ang approach dito. Pangalawa, along the way, in addressing illegal drugs, tumitibay ang institusyon. Binibigyan natin ng tamang kagamitan, tamang training, magaling mag-imbestiga, madaling gumawa ng kaso, banayad ang proseso. Kung i-shortcut mo yan, yung problema ay hindi mo ina-address. At ang resulta lamang ang ina-address mo. So, 2.5 years ang nakaraan ng libu-libong patayan, bakit mayroon pa rin droga sa Pilipinas? Kaya nga, naki-question tuloy natin, ano ba yung polisiya nyo na instead na mabawasan ang illegal na droga, bakit tunilada ang buwabagsak sa Pilipinas at nagiging mura ang droga sa lansangan? No? Are you in favor of reimposition of death penalty? I am not in favor of the death penalty. Bakit? Ang dapat tingnan ho natin ang judicial system ho natin. Ayusin ho natin yan. Kasi kung magkaroon ng death penalty at hindi maayos ang justice system natin, yung walang pera ang bibitayin. Dahil yung hustisya ay kayang bilhin. Kung kayang bilhin ng mayayaman yan, yung mahihirap na nakatsinelas lang, gaya ng nangyayari ngayon ng mga mahihirap, na hindi nila kayang depensahan ang sarili nila sa korte, hindi nga nila mapalibing yung kanilang mga kamag-anak na napatay, kawawa lang yung maliliit. Okay. At puntahan muna po natin ang Langkaan, Cavite naman. Paulo Delgado, magandang umaga po sa inyo. Tuloy kayo. Nandito po si Congressman Gary Alejano. Ano may paglilingkod natin? Good morning po, Kuya at Representative Gary Alejano. Good morning. Tanong ko po, ang oposisyon po ang pan-check and balance ng gobyerno.
Ano-ano po naman ang mabubuting nagawa ng administrasyon na sinang-ayunan nyo po? Pwede nyo po bang isa-isahin? Kanina, binabanggit natin yung iba, di ba? Mga sinang-ayunan ninyo. Nabanggit na rin natin kanina, una ay alam niyo po sa ating mga manunood, kahit anong administrasyon, ang mga ehensya ng gobyerno ay gugulong at gugulong yan. No? May pondo yan, no? May mga empleyado yan. Importante sa administrasyon ang magbibigay ng maliwanag na vision sa future, management para lahat tayo ay inspired, excited, at efficient sa pag-deliver ng serbisyo. No? So, ibig sabihin, depende sa prioridad ng administrasyon. So, una, ang pagsuporta sa ating armed forces at sa ating kapulisan ay suportado natin yan at kasama tayo dyan. Yung pagkaroon ng Department of Disaster Resilience, na primary author din po tayo, na magiging batas na rin, ay doon nagkaroon ng ugnayan. At maganda po yan dahil binibisita ho tayo ng sakuna ng taon-taon. In fact, we have 26 typhoons every year, and yet we don't have a dedicated department for that. So, Do you agree with that? yes, in fact, primary author din po tayo dyan, kasama ng ating mga kasamaan sa Kongreso. Itong National ID System, kailangan magkaroon ng maliwanag na documentation sa mga Pilipino for policy purposes. Kasi paano natin tulungan yung mga taong bayan hindi natin alam ang bilang nila? Hindi natin alam kung ano ang demographics ng ating bansa. Dahil ang ating census, every so often yung census, hindi naman timely na makapag-respond ng gobyerno. No? Itong I agree na dapat masolusyonan na ang insurgency sa ating bansa. But again, we should be very careful na hindi lamang military ang solusyon dito. Hindi lang patayan ang solusyon dito. Well, I agree that we should stop killing each other, mga kapwa Pilipino. Ay titingnan natin yung ugat. Kaya nga ako ay nagpapabor sa usaping pagkapayapaan. Meaningful na peace talks, no? Kaya yung sinusulong nila, I support that, no? Pero yung pinapasok yung mga kalyado ng komunista sa loob ng gobyerno, hindi ako sang-ayon dyan. Kaya noon, talagang kinokontra ho natin yan at hindi na nga natanggal na nga sila sa gobyerno, no? So, itong pagbibigay atensyon sa ating OFWs, no? Although we need to see concrete policies there, but it's important na una pa lang na mahal natin yung ating mga kababayan na nag-ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho dito. In other words, as part of the opposition, kaya nga, pinapakita lang din Congressman Gary Alejano, hindi naman lahat ay kinokontra. Ibig sabihin, doon sa mga points wherein they agree, they push for that as well. Tama po. At sinusuportahan din nila. Sa Bahada, Davao City, si Kim Flores, magandang umaga po. Tuloy kayo. Ano po ang mga paglilingkod? Kasama natin si Congressman Gary Alejano. Good morning, Kuya. Good morning, Sir Gary. Ang tanong po, Good morning. karamihan sa mga Pilipino, lalo na sa mga Mindanaon, ay nakikita ang magandang resulta ng martial law. Sa tingin niyo po ba karapat-dapat na ipatuloy ang extension nito? Yun lang po. Martial law. Unang-una, extended na maintindihan ng taong bayan na hindi pwedeng i-equate ang military operation sa martial law. Kasi parang pinapalabas na tali ang kamay ng ating militar at hindi na sila makakagalaw kung walang martial law. Mali po yan. Even without martial law, the President can always call on the armed forces to address security situation. No? Military din po ako. Nagkaroon ng giyera sa all-out war, walang martial law. Nagkaroon po ng Zamboanga Siege, walang martial law. Nagkaroon ng Mama Sapano, walang martial law. But the armed forces were able to address the situation. Now, sa akin kasi, ang martial law ay isang extraordinary measure for extraordinary situation. Pag ginagawa ho nating regular ho ito, ay nawawala yung kanyang intensyon. Pangalawa, wala na talagang basihan ang martial law base sa ating konstitusyon. No? Kung ginagamit na natin yung rebellion ng New People's Army, walang exemption na pati yung Luzon, Visayas dyan. No? So ang sa akin ho, ayaw ho nating i-develop yung pag-iisip na inutil ang civilian authorities. In such a way, we're telling our armed forces that they might as well take over kasi nga hindi na kaya ng mga civilian authorities. What we need is to empower
our civilian authorities, our local government units, and should hold those public officials accountable sa kanilang ginagawa. Ang military, ay tatawagin mo lamang sila sa kanilang trabaho. Kasi ang mangyari dyan, kung continue tayo ng martial law at pinapakita ng gobyerno na okay lang sa Mindanao, bakit hindi natin gawin sa Luzon at Visayas? Okay naman pala No? So, this government is conditioning us that martial law is okay. So parang sinasabi ba ninyo na leading tayo sa isang national martial law? Iyan naman talaga ang objective ng Pangulo sa aking pananaw. Kaya nga sa akin, kahit sa aking mga kasamahan sa Armed Forces, naiintindihan ko kung ang perspective ay nanggaling sa Armed Forces. Gusto po nila yan. Pero ang tanong ko, kaya nga nagkaroon tayo ng diskusyon dapat, ano na po ang resulta ng martial law? Pero talo kayo dahil na-extend ang martial law. Dahil numero ang sa pinag-uusapan. Kongreso, marami yung mas bumoto. Dahil nga, Numbers game. numbers game yan. Pero sa akin ho, lahat ng operations ng ating militar ay pwedeng gagawin without martial law kasi nakalatag ang ating security and intelligence infrastructure all over the country na may budget po yan. Na lahat tayong mga civilian ay patuloy tayo sa normal na buhay natin na hindi ho natin dapat nalalaman yung ginagawa ho nila at matahimik yung buhay natin. Kasi pag inangat yan, ibig sabihin magulo ang bansa. Okay, si Michael Ocampo sa Singapore naman po tayo dahil may mga botante tayong mga kababayang Pilipino na mas mauna pa na boboto dahil yung mga OFW. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Singapore. At tuloy kayo, nandito si Congressman Gary Alejano. Ano po ang sa atin? Good morning, Kuya. Good morning po, Congressman Alejano. Good morning po. Pwede po nating sabihin na kapag narinig po ng tao yung Magdalo, kumbaga nakadikit na po sa samahan nyo yung kudeta. So sa tingin nyo po, makaka-apekto ba yon sa inyong kandidatura sa eleksyon? Tsaka ano po yung sa palagay nyo po na ang chances nyo na makapasok sa top 12? At ano po ang sektor na sa tingin nyo po ay makakuha ng malaking suporta para sa eleksyon? Kami nanalo na nga silang Magdalo party list Diba? Nakaupo. Ganito po, sa gustong magbatikos talaga sa amin, we cannot stop them. No? Alam nyo, ang hirap ho magkaroon ng desisyon na tatawid ka para isigaw o protesta sa gobyerno ang mga problema ng bansa. Dahil it runs against my interest, our interest, sa pamilya ho namin, malalagay ho kami sa alanganin. Di ba masarap yung normal at tahimik na buhay? Bakit ho tayo nagsusugal? We cross the line because we believe na kailangan natin gawin yon. Ngayon, nakaakibat na doon yung pangalan, it's my identity already. Nanalo, may senador na ho kami, nagkaroon na kami ng party list. Ibig sabihin, maraming taong bayan ang sumuporta sa aming kausa, sa aming ginawa. Dahil kami instrumento lamang It affected you in a positive manner kasi nanalo kayo bilang Magdalo party list. Yes. Yung senador naman na napunta sa Senate, dala din yung Magdalo. Tama po. Ngayon po, ganito. Ang sinasabi kasi, mga rebelde yan. No? Mga rebelde. Kami po ay rebelde sa kurakot. Kami po ay rebelde sa nang-aabuso sa gobyerno. Kami po ay rebelde sa pabaya sa gobyerno. Kami ho, nagtaya ng aming buhay para dyan. Hindi naman kami nagkukunwaring walang malabag na batas because we believe this is a moral victory for us even if legally ay mananagot ho kami. Hindi ho kami tumakbo. Hinarap po namin legally ang mga kaso namin. Kaya nga nakulong kami ng 7 taon dahil sa paniniwala. No? Ang importante, maraming Pilipinong may gustong gawin na hindi magagawa. Iba yung may gusto kang gawin at nagagawa mo at nabibigyan mo ng boses yung mga walang boses. Okay, salamat po dyan sa inyo sa Singapore. Sa Darussalam tayo, si Feb Trestiza. Magandang umaga sa inyo dyan. At ano po may paglilingkod? Tuloy kayo. Good morning po, Kuya Daniel, at kay Representative Gary Alejano. Good morning. Ang tanong ko po ay, malaki po ang suporta ng mga OFW kay President Duterte. Ngayon, kayo po bilang pangunahing kritik ng Pangulo o isa sa pangunahing kritiko ng Pangulo, ano po yung inyong mga inihahandang programa upang makuha po ninyo ang boto ng mga OFW na sumusuporta po kay President Duterte? Salamat po. Ganito lang po yan.
ang ating ginagawa ay nagpo-provide ho tayo ng check and balance sa ating gobyerno. Hindi po tayo, nabanggit na kanina, nandito lang para kontrahin ang administrasyon. Ngayon po, Pilipino ho tayo lahat. Hindi ho tayo dapat tumitingin lang sa personalidad dahil si President Duterte matatapos ng 2022 yan. At the end of the day, tayo din naman ng mga Pilipinong maiiwan dyan. So dapat ang pinupursuo natin ang interest ng buong sambayanan, ng buong taong bayan. Ano yung programa ho sa akin? I must admit, galing po ako sa security sector. Ang aking nakikita sa OFWs, limitado lang. Although, halos ng lahat ng kapatid ko ay OFWs. At naiintindihan ko yung buhay ng OFWs. No? Ngayon, bakit ito nangyari sa atin? Dahil nagkakulang ng trabaho sa Pilipinas nung dekada 70, kailangan lumabas sa mga Pilipino para maghanap ng trabaho, hindi na po natapos na sana bumalik na sila na magkaroon na ng sariling hanapbuhay dito sa ating bansa. So, ang panukala ko na na-file ko na rin ho, ay magkaroon dapat ng insurance ang ating mga OFWs at pension. Kasi nga ho, nakita kong maraming one-day millionaire. No? Nakuha ng pera, pag-uwi, naubos ang pera, balik sa dati. Tawag sa amin sa Bulacan doon, bulang gugo. Konti lang ang bula, sandali lang. Yes. Tapos, pag nagkasakit, biglang wala. Tapos ang pamilya. So, habang nagtatrabaho, ay dapat ma-secure din na may contribution upang in kaso na magkaroon ng sakit na hindi na mapatuloy yung kanyang trabaho, more or less ay maprotektahan siya. Pangalawa, so many years nagtatrabaho sa abroad. Wala man lang pension pag-uwi. Pag-uwi, ubos. Ang pera, balik sa kahirapan. So sa akin, dapat pag-uwi niya ay stable ho siya na may pension siyang tinatanggap. Galing din naman sa kanyang pag-iimpo kunti-kunti sa habang panahon. And do you want that to be legislated as well? Yes. Isa po yan. Pangalawa, hindi ito overnight din. Na kailangan nating magkaroon ng ekonomiyang maayos sa ating bansa para ang ating mga Pilipino ay bumalik sa ating bansa. At ano yun? Availability of jobs. Kaya nga sabi ko, instead na babawasan nating mga Pilipinong lumalabas, sa ating records ngayon, lalong dumadami pang lumalabas. So, yung ibig sabihin nito, hindi nila nahahanap ng trabaho dito. Kaya nga, I'm very passionate also na yung availability na jobs ng mga Pilipino, inagaw pa ng mga Chinese. Right now, maraming nagtatrabaho dito ng mga Chinese na sana ay para sa Pilipino. Illegal pa ang pagpasok sa bansa. No? So, ang pagpapatibay sa pamilya, na yun din ang aking advokasya, ay importante po. At magagawa lamang yan kung sila ay bumalik sa bansa at stable ang makapagtrabaho sa ating bansa. Okay, at habol natin ang Scarborough, Canada. Rolando Quijano, magandang umaga po. Magandang hapon dyan sa Canada. Ano pong may paglilingkod? Nandito si Congressman Gary Tara po, Scarborough Shoal Canada. Okay. Good morning, Kuya. Good morning, Congressman Alejano. Good morning. Gusto ko lang po malaman kung ano po ang meron si Senator Trillanes at sa kanya po kayo sumama at nakipag-alyansa. Gayong yung dalawa po ninyong kasama sa Oakwood Mutiny at Manila Pen Siege na sina Feldon at Lim ay opisyal ngayon ng gobyerno at suportado po nila ang Pangulong Duterte. Saan po kayo nagkaiba ng paniniwala? Ganito po yan, ano? Ang organisasyon na may dynamics po yan. But I want to inform the public that we organized the Magdalo. No, we organized the Magdalo together with Senator Trillanes. Dahil nagsimula po yan nung kami kadete paramang sa PMA. Yung aming iniisip ay wag ho kami kainin ng sistema pagdating ng 25 to 30 years after. Na kung saan ay yung iba naming mga nauna sa amin ay kinain ng sistema. So doon nagsimulang pagbubukas naming isipan. Kaya magkasama po kami ni Senator Trillanes dahil magkaklase ho kami. So nag-aaral pa lang kayo, nag-iisip na kayo mag-kudeta? Hindi ho. Nag-iisip ho kaming protektahan ang aming integrity. Okay. No, na mamuhay ng payak. Na hindi sumang-ayon sa sumang-ayon sa mga korupsyon at kalokohan sa gobyerno. Kaya nga tayo kumontra dahil nakita na natin ng maaga na ayaw namin ng ganon. Pero di ba kayo pwedeng kumontra kahit nandun kayo sa kanila? Halimbawa, para maging bosses din kayo nila. So, kaya tinatanong nila, parang kasi si Paeldon at saka si Danny Lim sumama sa administration. And what made you decide to join si Senator Trillanes? Unang-una, hindi po ako sumali kay Senator Trillanes. Magkasama po kami from day one. At hindi po ako tauhan ni Trillanes. Okay. Magkasama ho kami.
Ibig sabihin, kasama kayo nag-organize. Yes, Oo. at hindi po tumakbo si Senator Trillanes para sa kanyang sarili. Tumakbo pa siya para sa kausa ng Magdalo. Pati na rin ako, tumatakbo ako hindi para sa aking personal. Ito po ay bitbit natin, ang pinaglalaban ho natin. At hindi po si Senator Trillanes ay ano lang yan, instrumento. Siya lang yung mukha. But it doesn't mean na dinidiktahan kami parang mga tauhan na susunod-sunod. Hindi po. Ang Magdalo po ay isang executive committee. Pinag-uusapan ho namin ang issue and we do the decisions collectively. Ilan po nakuha nyo sa party list noon na votes? Noong? Ilan seats po Noong unang kongreso ay 2 seats at nabawasan ho kami ngayong 2016. Maraming factors po yan na magkaroon din dapat ang reform ang ating And how do you translate that now to your Senate bid as a senator po? Ako po yung founding president ng Samahang Magdalo. Ito po yung mass-based organization na kung saan ay hinikayat natin ang mga ordinaryong mamayan, voluntaryo, na makilahok doon sa pagkilos ng pagbabago. And Samahang Magdalo is all about responsible citizenship. No? So, kami nag-organize buong Pilipinas po yan. May mga chapters po kami kahit sa abroad. No? At, Ibig sabihin, hindi naman ang Magdalo puro sundalo. Ay, hindi po. Open po sa lahat ng gusto ng pagbabago. So, sila po ang nag-angat po sa amin. No? Dahil wala naman ho kaming kakayanan na kami lang. No? In fact, right now, malaking tulong ng mga supporters po natin, especially the overseas Filipino workers na nagpapadala ng tingi-tingi sa akin para makapagawa mo na ng konting materials o makaikot ako. No? So, ang sa atin dito, si Senator Trillanes ay mukha lang. Hindi po kami tauhan. At hindi po kami sumalib lang sa kanya. No? At pangalawa, si Captain Paeldon at iba pang mga Magdalo dati, ay hindi na po bahagi ng Magdalo. No? Kasi nga, nagkaiba ho kami ng pananaw. So, wala na sila sa Magdalo. Wala na po sila. Hindi na sila umattend, hindi na dumalo. Yes, hindi na dumalo. Nagdiwang lang sila, pero hindi na nagdalo. Okay. So, kayo ang nananatili sa Magdalo. At sa atin po dito, bago kayo paalamin, meron po kami ditong Complete Me, kung tawagin namin. Ito po, pakibasa nyo na lang po at pakikumpleto nyo na lang po. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na protektahan ko ang interes ng ating bansa at ng taong bayan. Kung merong mga inaapi, ako po'y tatayo. Pag meron pong inaabuso, ako po'y lalaban. Kung ginugutom ang taong bayan, ako po'y lalaban. Yan. Maraming salamat po, Congressman. Good luck po sa inyo. Maraming salamat. Magdalo Party List Representative Gary Alejano Sr. Senior ka pala no? 5 na po nga ako, may junior na po ako. Kaya pala. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon! Thank you po.